Hi mga kabis, welcome sa vlog ko. Day 2 na ng pagpapaayos ng pwesto natin dito sa bigasan. Medyo pagod pa nga from yesterday pero laban lang para sa pangarap. Kahapon medyo simula pa lang pero ngayon mas ganado na kasi unti-unti na siyang nagkaabuhay. Habang ginagawa nga itong pwesto, na-realize ko na hindi pala kailangan perfect agad. Ang mahalaga umuusad tuloy-tuloy. Kahit pa unti-unti lang basta may ginagawa ka may mararating ka. So kung gusto nyo makita kung paano unti-unting nabubuo ang maliit nating negosyo, samahan nyo ako hanggang dulo ng video. And don't forget to like and follow kung na-inspire ka sa akin. Alas 8 nga ng umaga nang sinimulan ako maglinis ng pwesto, may mga naiwan pa kasing kalat gawa ng kahapon. And after ko nga dyan maglinis, kinausap agad daw ng may-ari para magbayad na rin ako sa pwesto. Bago nga pala ako magbayad dyan, pinakita ko yung mga resibo sa kanya. Karaniwan kasing usapan dito kapag magre-rent ka ng pwesto. Kapag ipapagawa mo yung nire-rentahan mo, ibabawas sa kanila yung mga nagastos mo since sila naman yung may-ari nun. 2.5 per month nga pala yung rent dito and nag-deposit na rin ako ng 2 buwan para di na masyadong mabigat. Sinimulan na rin pala dito yung gagawin dito sa pwesto. Maghalo ng buhangin at simento para na rin pantapal sa mga butas. Nung napansin kasi namin ang daming butas-butas sa may kanto at lubak-lubak sa may gilid. Di na rin kasi talaga kinaya ng plywood kaya mas pinili namin gumamit ng semento at buhangin. Pero okay na rin yun para mas secure, di na pumasok yung daga or anumang insekto. Diyan nga pala unang gagamitin yung semento at buhangin since hindi nga pantay-pantay yung gilid. And after nga matapos nyan, doon naman sa may butas-butas yung gagawin. Medyo marami-rami na nga yung gagawin ngayon kasi yung plan ko talaga is mapatapos ko ngayong araw to. Kaya kumilos na din talaga ako. Ginawa ko kung ano yung kaya ko at alam ko para ma-experience na rin ako. Para at least if ever ganun ulit yung gagawin mo, alam mo na. Ganun lang yun di ba? Aray ko. Tapos na nga pala yung ginagawa ko, napantay ko na lahat ng mga tinatapalan niya. Nung natapos niya nakatapalan lahat ng mga butas, sinimulan niya na rin magpintura. Yung kisame nga pala yung unang pininturahan para maaliwalas at maliwanag. Sinabihan nga pala amin ni Kuya na magkukulang yung pintura, kaya agad-agad kami pumunta ng papa ko sa may mga hardware. Di lang pala yung pintura yung bibili namin dyan. Medyo marami-rami at mabigat kaya gumamit kami ng sasakyan. Then nga pala yung papa ko, kalmado lang, gwapong-gwapong, mana sa anak. Aray ko. Bago nga pala kami umalis dyan, naligo lang ako saglit. Di na rin kasi talaga komportable sa init, naiirita ako. By the way, andito na nga pala kami sa hardware na pupuntahan namin. Malaking hardware to at sure na sure ako lahat ng kailangan naming bilhin nandito. Bumili na muna ako ng pintura at fluorescent. Yung bala ko nga is yung maliit lang na ilaw. Pero naisip ko hindi ubra kaya yung malaki-laki na yung binili ko. Gusto ko kasi yung maliwanag para talaga kitang kita. Bakit di naman kasi kung madilim, parang ang tamlay tignan. Kaya mas better talaga maliwanag para puotingin din sa mga tao. Tinesting na rin pala nila yung binili kong ilaw para ma-make sure na okay yung pagbigay sa akin. Inaantay ko na lang rin yung mga iba kong binili para mabayaran ko na din. Muntikan pa nga ako may makalimutan, buti na lang bigla ko rin agad na alala. Kasi kung hindi, naku mahirap na kasi alanganing oras na rin to. Lalo na pag hardware, mga 5 PM lang yan, nagsasara agad yan. Kaya mas maganda agahan yung pagbili dito. Naglaad na nga lang rin ako pabalik dito at kasama yung kaibigan ko kasi may dadaanan daw yung papa ko. Pagbalik nga namin dito, nakita ko yung ginagawa na nag-aabang na ng wire para sa kuryente. Tinigil nga pala muna yung pagpipintura, mas inuna nga pala muna yung magkabit ng kuryente. Ang tansya niya kasi talaga ay saabutin to ng gabi. Kaya naman na mas inuna niya talaga yung kuryente. Mahirap din kasi pag inabutan ng gabi, lalo na't madilim, mahirap kumilos. May paleta na rin pala ako na binili dyan kasi may papagawa tayong patungan. Di lang din kasi yung mga bigas yung ilalagay ko dyan. May mga naisip din kasi kami na pwedeng ilagay dyan. Gaya ng itlog at mantika, yung mga basic needs lang. Sayang lang din kasi may mga space pang natitira. Kaya hanggat pwede pa, kaya pa, itry natin. Yung ate ko nga pala yung mamamunan doon at sila rin nakaisip kung anong pwedeng ilagay doon. And sa tingin din namin, yun yung mga needs sa communities namin. Kaya ayun yung mga naisip na pwede naming ilagay dito. Bali 3 patungan nga pala yung pinagawa namin para marami din ang mailagay namin at may stock dyan. Medyo gumaganda na nga at umaaliwalas na yung pwesto kasi matatapos na. Shoutout nga pala sa mga one call away kong tropa dyan. Salamat sa inyo. Bawi ako sa inyo soon. At ayun, finally matatapos na rin ang pwesto. Grabe nakakapagod pero ang sarap sa feeling kapag nakikita mo yung bunga ng lahat ng pagod mo. Mula sa alikabok, pawis at init ng araw. Lahat ng yan sulit kapag natapos mo yung pinaghirapan mong bagay. At dito ko na-realize na di mo kailangan maging mabilis. Ang mahalaga, gumagalaw ka kahit paunti-unti. Walang instant sa totoong buhay, lahat pinagtatrabahuan. At lahat yon may kanya-kanyang kwento. Salamat sa panonood mga kabis and see you sa next vlog. Peace out!